Ma pari, ma madre, malay ko, wala ditong ine-echepwera. Kaya malaking challenge yung pag-alis natin dito eh. Yung paglabas natin dito. Ano ka na? Sino ka na? Ano na ang iyong magiging asal at ugali pag nasa labas ka na? Sisimba, magdadasal. Paglabas diyan ay mainit lagi ang ulo. Walang kontrol sa sarili. Kaya kaming mga pari, kami napakadelikado rin ang tayo namin eh. Misa kami ng misa dito, pangaral kami ng pangaral. Kung hindi naman nakikita sa amin ang aming sinasabi, wala. You are not credible. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nakaraos na ng isang piyestang malakihang Santo Niño. Salamat po sa mga organizer at sa mga patuloy na tumangkilik po ng piyestang iyan ng mahal na pong Santo Niño at sa mga naging bahagi nito. Ngayon naman po ay ang ating pinaghahandaan ay ang piyesta ng ating patrong Santo Tomas de Aquino, natatama pa rin ng linggo. Sunod-sunod ang ating mga araw ng linggo, no? At ang nobena po natin ay sa hapon, mamaya pa. Alas 5 ang nobena, alas 5:30 ang banal na misa. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ito ho yung narinig nating katanungan ng Panginoon. Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ba ang ina dito na tinutukoy? Hindi ba ang mahal na birhen? Ano ho? At yung mga kapatid, di siguro yung mga kamag-anak. Kasi sa salita po ng mga Hudiyo, wala hong salitang tinatawag na translation ng kapatid talaga. Ang kanila pong salitang ginagamit ay yung adelpos. Adelpos, ibig sabihin po noon, hindi ho yun may kaugnayan sa mga parang kamag-anak, ganon. Yun ho'y talagang tahasan direktang kapatid. Ito ho ang ginagamit ko minsan ng mga ibang sekta para tuligsain ang ating aral at ang ating pananampalataya. Aba, may mga kapatid pala. Hindi ho ito blood brother or sister. Sapagkat alam naman nating nag-iisa si Jesus na anak ni Maria. Sino ho iyang sinasabing mga kapatid na yan? Dito yung mga kapatid sa pananampalataya, maaring kamag-anak, wala ho silang salitang pinsan, tiyo, tiyang ganyan. Wala hong kapos ang salita ng mga Hudiyo sa salitang yan. Hindi katulad natin, napakarami. May kuya tayo, may ate. Maya-maya may tiyo, may tiya. Maya-maya pinsang buo,
pinsan sa pamangkin, pinsan sa ama, dumami na ng dumami. Ang dami natin. Pero ang mga Hudiyo, kapatid. Yun lang. Wala nang iba. Halimbawa, magkamag-anak kami ng Tita Marcy, di kapatid ang tawag sa akin. Oh. Pinsang buo ko, si Sister Yet, di kapatid pa rin ang turingan. Wala silang ibang salitang ginagamit doon. Kaya, nung sinabi ditong sino ang aking ina at mga kapatid, iba ang isinagot ng Panginoon. Kung ating iisipin, ikaw ay nanay, tatanungin kang sino ang aking ina. Di ba nakakasakit yun? Para mong winalang bahala, para mong nilapastangan ang inyong ugnayan bilang anak at magulang. Pero hindi, iba ang Mama Mary. Yan ho ang ating titingnan dito. Alam niyo po, ang itinuturing ni Jesus na kanyang ina at kapatid ay yaong tumatalima sa kalooban ng Diyos. Maliwanag naman ho nating narinig yan Dito, ano ho? Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, siya kong ina at mga kapatid. Malaking hamon sa ating lahat yan. Yan ho'y hamon ng pagsunod o tagasunod sa Panginoon. Yan ho ang hindi natin masyadong napapag-usapan at malimit na hindi naiintindihan ng marami. Akala ay pag nabinyagan, pwede na. Katoliko na. Akala yata ay natutong magsimba, magdasal, pwede na. Hindi Ang sabi dito, ang kanyang ina at kapatid ay yung mga tumatalima sa kalooban ng Diyos. At bago ka tumalima, dapat makikinig ka muna para malaman mo kung ano yung gagawin mo. Maging disipulo o tagasunod ni Jesus, ito po yung hamon sa atin. Meron pong dalawang uri ng pagsunod o mode of discipleship sa ating Panginoon. Una, by being with Jesus. Yan ho ang unang pagiging disipulo. At sino ho ang nagawa niyan? Mga apostoles niya. Kasi sila ang kasama Di ba? Kasama-kasama sila. Yan itong mga taong ito na nakikinig. Yan ang unang uri ng pagsunod sa Panginoon. Yung kasama ka ng Panginoon. Naranasan mo ang Panginoon. Nakita mo ang Panginoon. Ang pangalawa ay yung tinatawag na by listening to His Word. Tulad ni Mama Mary. Si Mama Mary, hindi naman siya kasama sa pangangaral ng ating Panginoon. Hindi. Siya ho ay hindi nakasama. Nakasama lang uli siya nung ang kanyang anak ay pinahihirapan na. Yun, yung mga huling sandali ng buhay ng ating Panginoon, naroon na uli si Mama Mary. Yun. So, dalawa po yan. Ngayon, hindi man natin makasama ang Panginoon dahil napakatagal ng panahon yun. Ay maaari naman tayong makinig sa Kanyang salita at tumupad sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang ating mode of following Jesus ay yung katulad ng kay Mama Mary. Hindi man niya nakakasama lagi ang anak niya dahil nangangaral ito, pero siya'y nakikinig. Ang pagiging alagad na nakikinig ay nangangailangan ng kabukasan ng kalooban at pagtalima sa Diyos. Yan ho, diyan tayo nagkakawatak-watak at nagkakahiwa-hiwalay. Nakikinig naman, linggo-linggo pa nga Ang problema, yung tinatawag na kabukasan ng loob para isabuhay ito. Like for example, yung pagsimba nating ito, kay may misa o wala, pumasok ka sa simbahan, nagdasal ka, dapat yon merong impact sa iyo.
Yung bang uuwi ka o papasok ka na ramdam mo ang biyaya ng pagdadasal na yan. Ay marami ho nasimba nga ay paglabas na may kakaiba. Nagdadasal naman, bakit naman ang hindi? Ay dasal nga lamang lip service ang tawag. Hindi naman talaga isinasabuhay Sisimba, magdadasal. Paglabas diyan mainit lagi ang ulo. Walang kontrol sa sarili. Kaya kaming mga pari, kami napakadelikado rin ang tayo namin Misa kami ng misa dito, pangaral kami ng pangaral. Kung hindi naman nakikita sa amin ang aming sinasabi, wala. You are not credible. Siyempre makikita dapat si Father mahinahon. Huwag yung pagalit-galit agad. O kaya pag hindi may nakikitang mali, ay meron agad na kung ano-ano na agad na sinasabi. Walang kapase-pasensya, walang kauna-unawa. Ay di ba'y kayo ano gayon? Tinuturuan kaming maging maunawain. Siya naman ang hindi makaunawa. Gustong-gusto kami maging mapagpasensya na kayo, ha? Hindi naman siya nagpapasensya. Sablay, Yun Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, na ang kanyang ina at kapatid ay itong mga taong nakikinig at tumatalima sa kalooban. Mapari, mamadre, malay ko, wala ditong ine-Echepuera. Kaya malaking challenge yung pag-alis natin dito Yung paglabas natin dito. Ano ka na? Sino ka na? Ano na ang iyong magiging asal at ugali pag nasa labas ka na? Mamimili ka lang ng kasamahan. Tayo. Mga alis ka dyan. Hindi ka kayo para-hara diyan. Kita ninyo. Doon nasablay ang isang mangangaral at ang isang mananampalataya. Kaya marami kayo mga kwento-kwento. Simba na simba, damot na damot naman. Dasal ng dasal, sama naman ng ugali. Yun Kaya mahigpit, matindi po yan Papasok ka sa school, dadaan ka dito, dadasal ka. Pagdating naman doon sa loob, nangongopya ka. Kaya ano yun? Dadaan ka dito, dasal ka. Hindi ka naman nag-aaral at katamad mo naman. Katigas pa ng ulo. Nasaan na? Inuulit ko, ito ang aking ina at kapatid, ang nakikinig at tumatalima sa aking salita, siya ang aking ina at mga kapatid. Ganoon ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Before she conceived Jesus in her womb, she first conceived Him in her heart. Yan ang ginawa ni Mama Mary. Yan ay ayon kay San Agustin. So, hindi man natin makasama ang Panginoon, hindi man natin siya nakadao pang palad, pero pwede pa rin tayong maging tagasunod. Why? Paano? Ay di yun nga. By listening to His Word at isa sa buhay ito. Yan ang discipleship natin at yan ang challenge sa atin. Nakinig tayo ngayon, paglabas natin, isabuhay natin. Big challenge lalo. Matindi lalo ang hamon. Kaya, iwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Ang taong sa Diyos, sumusunod, pinagpapala siya at kalugod-lugod.